Ang malupit na Viet Cong tunnels sa Vietnam War. 1960, Vietnam War, Vietnam. May hinahabol ng mga Viet Congs ang isang grupo ng mga American soldiers. Maya-maya pa, pumasok na sa kagubatan ng mga Viet Congs. Kaya napagtanto ng mga Amerikano na papaligiran nila ang buong gubat upang hindi ito makatakas. Pero pagkatapos ng ilang oras na paghahanap, talagang hindi na nila nakita ang Viet Congs. Imposible! Napapaligiran ng buong gubat! Paano sila naglaho na parang bula? Ang hindi nila alam, nasa ilalim lang pala nila ang Viet Congs. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang malupit na Viet Cong tunnels noong Vietnam War at bakit nga ba napakadelikado nito. Noong November 1955, sumiklab ang Vietnam War sa pagitan ng North Vietnam at South Vietnam. Pero mas naging malaki pa ang labanan nang pumasok sa eksena ang US at kinampihan at sinuportahan nito ang South Vietnam. Kumpiyansa ang US sa giyera. Sa mga panahong iyon, tulad ngayon, isa na sila sa pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Alam ng Viet Congs na hindi nila kayang labanan ng harap-harapan ng US. Kaya naman, pinili nilang lumaban gamit ang guerrilla warfare. Kung hindi mo pa alam, ang guerrilla warfare ay isang klase ng strategy sa giyera kung saan hindi mo diretsang hinaharap ang kalaban, pero pinapanalo mo ang mga maliliit at mabibilis na labanan. At upang maisagawa ito, ginamit nila ang Viet Cong tunnels. Bago pa magsimula ang Vietnam War, taong 1946 hanggang 1954, nilabanan ng Viet Cong sa French Colonial Authority para makamit ang kanilang kalayaan. At upang matalo nila ang mas malakas na kalaban, naghukay sila ng mga tunnels para sa isasagawa nilang guerrilla warfare. Kaya naman, nang dumating ang US noong 1955, nakahanda na rin ang tunnel na gagamitin ng mga Viet Congs. Pero maliban dyan, mas pinaganda pa nila ito at pinatibay. Hindi ordinaryong tunnels ang ginamit ng mga Viet Congs. May maraming facilities sa loob ng mga tunnels na ito. Dito nila nilalagay ang kanilang mga supplies na pagkain at pati na rin supplies na pandigma. Maliban dyan, may mga kwarto din sa tunnel kung saan pwedeng matulog ang mga sundalo nila. Kadalasan sa mga higaan ng sundalo ay mga nakahilerang duyan upang makatipid ng espasyo sa tunnel. Kasama na rin dyan ang kusina at sala kung saan pwedeng kumain o magpahinga ang mga sundalo sa ilalim. May ilang malalaking tunnels na mas maraming facilities kesa sa iba. May mga tunnels na may espasyo para sa pagmamanufacture ng mga armas na panggera. May iba pa nga na may mga cinemas sa loob kung saan pwedeng manood ang mga sundalo ng propaganda o anumang palabas na pwedeng makapagpataas ng moral ng mga sundalo. Higit sa lahat, ang pinaka-importanting tunnels ay yung may maliit na clinic sa loob. Dito nila ginagamot ang mga sundalo upang masiguro na ligtas sila habang ginagawa ito. At bilang pangdepensa sa posibleng germs sa lupa, tinatakpan nila ang facility ng mga nakuha nilang American parachutes na naiwan sa battlefield. Para makatagal ka sa tunnel, kailangan mo ng hangin. May maraming ventilation shafts ang tunnel at sa labas ay tinatakpan sila ng mga dahon o pananim upang hindi ito makita. Sa madaling salita, hindi lang ito mga tunnels na pwede kang manatili pag may kalaban. Gumawa ang Viet Congs na isang buong nayon sa ilalim ng lupa. Sa umaga, madalas ay nasa loob lamang ng tunnel sa mga Viet Congs, nagpapahinga at nagpaplano kung paano nila susugurin ang kanilang kalaban. Pero tuwing gabi, habang tulog ang mga Americans, lumalabas sila ng tunnel upang kumalat ng impormasyon sa kalaban, kumuha ng mga resources at higit sa lahat, magtanim ng mga traps para sa kalaban. Isa sa paboritong trap ng mga Viet Congs ay ang pagtanim ng M16 mines sa mga lugar kung saan dadaan ang mga kalaban. Tinawag ito na jumping jacks ng mga American soldiers dahil pag natapakan mo ito, tumatalon ito bago sumabog. Ginagamit rin nila ang pagtago sa tunnel upang maka-ambush ng kalaban. Isang Viet Cong ang magpapahabol sa mga Amerikano at pag nakarating na siya sa entry point ng tunnel, bigla na lang siyang mawawala. Habang naghahanap ang mga Amerikano, bigla na lang silang aambushin ng mga Viet Congs. Sa sobrang importante ng tunnels para sa mga Viet Congs, naging focus ito para sa mga Americans para atakihin. Sinubukan nilang bombahin ang mga lugar kung saan may nakapagsabi sa kanila na may Viet tunnel doon. Pero walang epekto ang B-52 explosive nila dahil masyadong malalim ang mga tunnel. Tuwing nakakakita sila ng entry point ng tunnel, sinusubukan nilang i-poison ang mga nasa loob ng tunnel gamit ang mga poisonous gases. Pero hindi rin ito umepekto dahil maraming ventilation shafts ang tunnels kaya lumalabas lang din ang poison. Kahit ang pagbaha sa mga tunnel ay hindi pwede dahil flood-proof ang pagdisenyo ng Viet Cong sa mga ito.
Ito ang dahilan kung bakit napagtanto ng kalaban na kung sisirain nila ang Viet Tunnels, kailangang may pumasok dito. Andito na nagkaroon ng mga sundalong tunnel rats. Ang mga tunnel rats ang mga sundalong Amerikano o South Vietnamese na siyang naatasan na pumasok sa mga Viet Tunnels upang sirain ang mga importanteng bagay dito. Alamin ang tamang daanan at hulihin ang mga Viet Cong sa loob. Kadalasan ay may dala lang silang pistol, flashlight at isang maliit na kutsilyo. Hindi biro ang trabahong ito. Sa katunayan, may ilang mga sundalo sa Vietnam War na nagsasabing ang pagiging tunnel rat ang isa sa pinakamahirap na trabaho noong gyera. Unang-una, mahirap hanapin ang mga entry points ng tunnel. Siyempre, dahil importante ito, tinago ito ng maigi ng mga Viet Congs. Kadalasan ay nasa mga random na bahay ito sa ilalim ng isang malaking kaldero o sa ilalim ng mga sako ng bigas. Pero ang paghahanap ang pinakamadaling parte ng trabaho dahil pag nakakita ka ng entry point, kailangan mo lang pumasok at dito na magsisimula ang totoong problema. Pagpasok mo sa tunnel, mamimili ka ng daanan na tatahakin mo. Kapag nagkamali ka, posible ka nang maligaw at mahirapan pang bumalik. Pero kahit nakuha mo ng piliin ang tamang daanan, marami pa ring naghihintay na traps sa'yo. May mga daanan sa tunnel kung saan bigla ka nalang liliko at saktong-sakto para sa mga Viet Congs para i-ambush ka. Paglitaw ng ulo sa likuan, may Viet Cong nang may dala na baril na naghihintay sa'yo. Ang pinakakaraniwang uri ng trap sa tunnel ay punji pit. Ang punji pit ay isang butas sa lupa na may mga matatalim na bamboo na nakatayo dito. Tinatakpan ito ng mga tanim o malalaking dahon para hindi makita ng kalaban. Pag dumaan sila dito, mahuhulog sila sa butas at matutusok sa mga bamboo. Isipin mo kung gaano ito kasakit, lalo na't madalas ay may poison o dumi ng tao ang talim ng mga bamboos na ito. Ang malala pa dito, hindi namamatay agad ang mga biktima at sinusubukan pa silang i-rescue ng mga kasamahan nila. At hindi ito madali. Kailangan mo pang kunin ang kasama mo sa butas at pagkatapos ay hilahin ito paakyat. Sa katunayan, ayon sa mga Viet Congs, sa dami ng oras na ginugugol ng mga kalaban nila sa pag-rescue sa tunnel, ginamit nila ito para magplano kung paano sila i-ambush pag-akyat nila pataas. Marami pang ibang traps sa tunnels. Maraming tripwires dito na kung matatamaan mo, bigla na lang may babagsak na mga poisonous scorpions at spiders sa'yo. At hindi lang yan ang mga hayop doon. Naglalagay ng mga ahas ang Viet Congs na tinatago nila sa mga dahon. Pag nakita ng ahas sa mga Amerikano, agad itong aatake at kung babarilin naman nila ito, maaalerto ang mga Viet Congs na may nakapasok na kalaban. May tripwires din kung saan bigla na lang may malaking bato na may mga matalim na bagay na babagsak sa'yo. O bigla na lang magko-collapse ang ibabaw ng tunnel na dinadaanan mo. Ayon sa isang kwento, isang sundalong Amerikano ang bigla na lang namatay nang pinasok niya ang kanyang ulo sa isang butas sa tunnel at may poison dart na bigla na lang tumama sa kanyang likuran. Subalit, maliban sa traps at facilities, isa sa pinakamalaking tulong ng tunnels ay ang paggalaw ng Viet Congs nang hindi nakikita at ipinamalas nila ito sa naganap na Tet Offensive noong 1968. Sa loob ng isang taon, nagsagawa ng mahigit sa 100 mga atake at mga ambush ang Viet Congs sa mga syudad at military outposts sa South Vietnam. Gamit ang mga tunnels, ginulat nila ang kanilang mga kalaban dahil bigla na lang silang lumilitaw sa enemy lines na para bang nag-teleport sila. Ang tagumpay ng Viet Cong sa Tet Offensive ay isang malaking dahilan kung bakit napilitan ng US na umatras na sa labanan at suportahan na lang ang South Vietnam mula sa malayo. Ngayon ay isa ng tourist attraction ng Viet Cong Tunnels, pero para sa mga nakakaalala sa Vietnam War, nagsisilbi pa rin itong paalala kung paano tinalo ng ilang Vietnamese na sundalo ang isa sa pinakamakapangyarihang military force sa mundo. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.